Ano mensahe ang kailangan nyo marinig nowadays? O within 1 week from now. May tooth tayo. Tapos 3. Ano to? Parang yung wisdom mahirap mag-sink in sa isip ng iba. Ganyan ang dating. Sabihin naman nating nagkasakit. Gagaling na. Wala maisip. Ang hirap naman ito. Iba naman. Ano yan? Hug. Tapos bone. Ano yan? Ang dating mag-move on yung iba sa inyo sa something na parang nakakatakot na experience. I-let go na yon. Ang hirap naman ng combination na to. Iba na. Ang hirap eh. Walang mabuong senaryo. Wow, ito maganda. When it comes to relationship, may good outcome. Reciprocation ng feelings. O confession ng feelings. Kung hindi single. In a relationship, okay naman within 1 week ang connection. Dahil may ano tayo dito. Acon na parang luck. May kinalaman sa luck. Pero kung sabihin natin single, tapos nagkaka-developan, ito, baka maging in a relationship na, o sabihin natin may crush. Baka magkaroon na ng progress. Sabihin natin mag-reply yung crush, o gumawa ng action sa side niya. Basta may love dito. Ano to? Poison? Ay! Poison sa house. Ano ba yan? Ganyan pag ganyan, poison sa house. Toxic to. Tapos family. O bahay, toxic. Beware sa kapamilya na parang toxic. O magiging toxic. O yung bahay, beware. Baka ano yun, may something na mangyari dyan sa bahay na yan dahil sa chemicals. Ano pa ba maisip yan? Parang may
something na toxic sa loob, hindi alam ng iba. Sabihin natin, nagpasok yung, may napasok kayo, o someone else sa bahay nyo na parang toxic. Drugs, who knows. O chemicals, pwedeng mag-cause ng toxicity sa health. Wala nang maisip toxic kasi yan. Pero actually, may iba din ako naisip dito. May kapamilya yung iba sa inyo na parang sobrang depressed. Pag-ingatan yan. Baka uminom ng poison. O hindi mo masabi kung hanggang kailan ang buhay niyan. So, beware sa someone, kapamilya. O kaibigan na parang kapamilya na parang depressed. Ano kasi to, pwede rin nagsiself-sabotage. Parang may mental problem. Yung utak niya may poison. Yun siguro yun. Ano yan? Saan? Popet? Natakot ng ulo ko. Sige. Dalawa kasi naisip ko. Sa negative muna tayo. Pag negative, halimbawa yung iba sa inyo sobrang bait, sobrang happy, go lucky. Masyadong gullible, candidate yung mga yon na i-manipulate ng ibang tao. Beware kung ganyan kayo. Masyadong happy, masyadong trusting, masyadong mabait. Ayan. Baka makontrol kayo ng ibang tao. Ano mo, ma-manipulate, ma-brainwash. Yun yung negative. Positive, malalaman nyo ang tungkol dito na ginaganito na pala kayo sa mahabang panahon, pero wala kayong awareness. Pero within 1 week from now, yun nga, magkakaroon na ng awareness o clarity yung iba sa inyo na nagiging puppet na pala sila. Puppet. Alas na to. Sana positive. Hindi. Dalawa ulit ang naisip ko, positive at negative. Pero unahin muna natin yung negative. Yung negative, bibigyan ka daw ni Saturn ng reward. Ito yung reward mo. Pero kailangan mo munang maghirap. Kailangan mong pagtiyagaan. Kailangan mo ng self-discipline, self-control. Matagal na panahon kasi yan. Basta Saturn. Long time. Wala ngang time. Hindi mo masabi hanggang kailan pahihirapan. Kasi parang ano yan eh. Hindi ko sure, karma ba? O dharma. Karma yata. Jupiter ang dharma. Di ako sure. So parang may karmic lesson o lesson na lang. Wisdom na kailangang matutunan muna bago makuha tong abundance. Ngayon, kung dumadaan na, ito na yung positive, dumadaan na ng matinding hardship, ito na ang yung reward o abundance. Magse-celebrate na yung iba sa inyo. Mag-e-end na yung pinoproblema nyo sa mahabang panahon, kung existing na talaga siya.
Pero kung hindi pa, dun pa lang siya aariba magsisimula. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.